Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya na sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po, good evening po sa lahat. Hello, good evening. May tanong po ako kasi narinig ko ito yung tungkol sa sa Latin. Dati daw siyang pari tapos naging albularyo siya. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya. Ang sabi niya daw, kung totoo ba ito, kung bakit daw ang Latin secret language daw ng kasi nung panahon daw ni Nero pinapatay daw yung mga Katolik. Kaya meron daw humingi ng ano bang dapat nating gawin para matuloy yung prayer natin, kasi yung mga daw noon pag nagdadasal sila o nagsisimba or pinapatay daw yun sila, yung mga Katolik noon, or yun na yung religion mula pa, kaya noon yun ang sabi niya. Kaya daw ang sabi niya, ewan ko kung sinong nagpinto din sa kanya, meron daw nagpinto sa kanya na kaya daw na itong language na Latin dahil daw para secret language daw ng hindi maintindihan daw. Yung panahon ni Nero pinapapatay daw yung mga tapos kaya gumawa daw ng na may nagpadala daw na ito yung gawin yung Latin yung gamitin na language para secret language daw sa sa religion na Catholic. Tanong ko lang kung gaano ba ito katotoo. Yes bro, ano yung tanong bro? About sa pari yata yun bro? About sa parang Ang spiritual... tanong is, gano'n daw katotoo na dahil sa under persecution ng Christianity noon, ang language ng Latin na kanilang ginagamit bilang secret language. yun yung sabi sila. ni... Kasi yung mga Romano nakakaintindi ng Latin yun eh. Wala yun sister, wag ka maniwala doon, no, na ginagamit ang Latin nung unang panahon. Kaya hindi, sabi nga ni Sir John Jonah kagabi, ang lingwahe ay nag-i-evolve depende sa panahon, no, sa panahon ng mga apostol, panahon ng Panginoong Jesucristo, ang under or ano ang mga tao noon, no, lalo na doon sa panahon nila, sa lugar nila, sila ay influence of Greek or itong tinatawag na Hellenistic culture. Kaya more on Greek sila magsalita doon. Then nung naghari naman ang mga Romano, doon na naman nag-umpisa ang Latin. Pero hindi dahil doon ay kaya nagkakaroon na ng yung sinasabi mong ginagamit sa hindi. Ang Latin naging language of the church talaga siya. Nung nag-reign na ang simbahan, no, nagdeklara ang simbahan na magiging language of the church ang Latin. So yun ang pinaka-reason. Hindi yun dahil gagamitin na sa panggagamot, sister. Oo, narinig ko yan sa kanya kasi yun daw kasi pinapapatay daw yung mga noon Catholic dahil ayaw ni Nero na
worship sa Panginoon, tapos sabi, ewan ko kung saan niya yung nakuha, narinig ko lang yun sa niya, yung noon before pandemic pa ito, before pandemic. So naisip ko lang ngayon na naalala ko yung sabi ng taong yun sa YouTube niya na pero sabi niya dati daw siyang pari, tapos lumabas siya, nag-asawa, tapos dating sabi niya dati siyang pare. Pinsan lang yan sila ni sister na sa hindi totoo. Oo, sabi niya, pinapakita kaya niya na nagmimisa siya. Pero narinig na ninyo yung pangalan na yan, nasa YouTube siya. Na taga. Sino? Padre Archie? Hindi. Ano yung pangalan niya? Sige lang sister, basta ang importante dyan sister, kung ano yung turo or aral ng simbahan, doon tayo sister. Yun ang sabi niya. Yun lang tanong ko kung gaano katotoo. Pero okay, salamat bro John Ray. Salamat sa lahat. Thank you. Thank you Ate Meg Silva. At basa muna ako dito ng comment dahil may comment dito na na parang ko Bro John, andyan na si Bro Wendell, Bro Tata. Bro Tata, tres natin. Wala si Bro Tata. Wala. Kasi may tanong kasi dito, Bro John, baka kaya mong sagutin, galing kay Agricula Rojas. Sabi niya, Bro John Ray, pwede mag-ask, yung upahan namin may store. Pwede mag-deliverance kahit ang kasama ko ay dating daan at born again? Mag-deliverance siya sa may inuupahan sila. Nangupahan sila. Tapos may tindahan. Yung tindahan sa kanila ba yon? Yan ang hindi ko alam. Hindi naman niya sinabi dito. Pero sabi niya dito, may upahan. May upahan sila. Bro John Ray, pwede mag-ask. Yung upahan namin may store. Sila may upahan. Sila may Tapos ari. may tindahan. Yes, pwede sila may ari. Pwede mag-deliverance kahit ang kasama ko ay dating daan at born again? Yes, kasi pagmamay-ari nila yung lugar, teritoryo nila yon. At nangungupahan lang ang dating daan doon? Okay, parang ganun. Silang may-ari pero yung nangupahan sa kanila born again o at saka dating daan. Nangupahan sila doon, sila ang hindi nila kailangan na kayo ang kontrolin. Pag may-ari nyo ang lugar, gawin nyo ang dapat nyong gawin para sa lugar nyo yon. Kung hindi matanggap ng dating daan yun, hindi umalis sila doon. Dami nung nangaganap ng mga upahan Ayun, brother ba to or sister or kapatid na Agricula Rojas, pwede daw pag kayo ang may-ari dahil nasa inyo ang natural authority. Okay, at ito naman is meron namang comment dito from Mart Fernandez. Sabi niya, magandang gabi mga kaabag. Ang vulgar language, hindi yan Latin. Ano ba ang vernacular language nung panahon ng Council of Trent? Natawa nga ako gabi kasi gabi ko lang nalaman yun pala yun. Nilabas na nga ang dokumento ito, labasin yung dokumento. At ibalik yung dokumento kanina from sige, maganda yun, Brajanda. Basta, huwag mong kalimutan, sindan ako dun, Brajanda. Walang problema. Ito, balikan din yung referensya. Ano sinasabi dito? Ayan liturgical use. Nanunog ba Mart Fernandez? Liturgical use varied from place to place, from period to period. The earliest liturgical language was Aramaic, the vernacular of Palestine. Talaga naman na Aramaic ang ginamit ni Kristo Nung si Kristo ay pinakos na krus, sabi niya, Eli, Eli, lema sabachthani. Ayun ba ay lingwahe yun? Yun ba ay lingwahe ng Latin? Yung babae na na muli niyang binuhay, sabi niya, talita kumi. Yun ba ay Yun ba ay Latin? Di. Yung raka, bro Jando, raka. Ano yun? Yung raka. Yun ba ay Yun ba ay lingwaheng Latin? Hindi. Aramaic yun. Kaya nang si Kristo nagsagawa ng pinakaunang misa, hindi siya gumamit ng Latin. Bakit? Di naman mga Latin speaker yung mga apostolo nandun Sentido común naman, hindi siya gagamit ng Latin kasi hindi mga Latin speaker yung nandoon sa sa Last Supper. Hindi sila mga Latin speakers, so hindi siya gagamit ng Latin. Tapos, then Greek came into general use. Bakit?
Ayon nga sa gawa, si Apostol Pablo nakipagdebate sa mga Greco-Hudyo. Yung Greco-Hudyo na yun, kung babasahin mo yun sa ibang salin ng Biblia, Greek-speaking Jews, mga Hudyo na nagsasalita ng wikang Grego. Kaya ang Grego ang siyang naging kasunod na general use. Yun naman ang naging vernacular language ng misa. Unang vernacular language is Aramaic. Tapos, naging vernacular language niya is Grego. And about the end of the 2nd century, Latin was introduced in the West. Ngayon, nung panahong sinulat yung ano ba ang vernacular language nun? Di ba Latin? Sabi niya sa kanyang comment, sabi niya na ganito, sabi niya, hindi yan Latin. Ibig sabihin ay vernacular language. Ay ang living language, hindi ang dead language. Ang Latin ay isang dead language sa panahon natin ngayon. Ang Latin language is a dead language. Pero nung panahong ito, ano bang vernacular language? Wala yan sa isip nyo, hindi ba? No, wala sa isip nyo yan. Kasi ang nasa isip nyo, kung ano yung ngayon, ganun din dapat yung noon. Mali. Sa ating panahon ngayon, dead language na ang Latin. Pero sa panahon na yon, hindi siya, nilagay pa nga sa INRE, hindi ba? Sa INRE, 3 lingwahe ang ginamit doon, Grego, Hebrew, at saka Latin. O dead language ba yun? Sa ating panahon ngayon, ang Latin, dead language na. Pero noong unang panahon, hindi dead language yan. Kaya sinabi na nga rito sa referensya, yan o. At the end of the 2nd century, Latin was introduced in the West. Paano ka mag-i-introduce ng dead language? Nag-iisip ka ba, Mart Fernandez? Tapos sabi niya, meron na kayo pala mga dokumento. Pasok kayo mamaya sa live ni RJ Seno para malaman na ang totoo. Welcome kayo mamaya 10 p.m. Papapasukin tayo sa kanyang programang hindi tayo marinig. Marinig. Oh? Papapasukin mo kami sa programang hindi kami naririnig. Nung kami nag-usap, private meeting yon. Ni-live ni RJ Seno. Pero hindi naririnig ng mga viewers niya kung paano ko siya tinatanong. Sigurista rin si RJ Seno. Ayoko sana nabanggit ng pangalan. Binanggit ng pangalan eh. Oh. Kung sana nabanggit ng pangalan, binanggit ng pangalan eh. Gusto niya kami pumasok doon. Bakit? Naririnig ba kami doon? Hindi kami naririnig doon. Ni-review ko nga yung ano niya eh. Kasi sabi ni Aljan, bro, nagla-live yan bro. Oh, nagla-live pala to. Ni-review ko yung live niya. Aba, hindi kami marinig. Gaganong-ganon na siya, oh. Oh. Ay, hindi. Ay, teka. Basta, ganon si RJ Seno, hindi kami naririnig sa live niya. Papasukin mo kami sa programang hindi kami naririnig sa live. Ano ka ba naman? Sabi naman niya dito, narinig ko sa kabilang programa ni Bro RJ, nakapasok na siya dati sa PPP. So, ngayon, pag siya magtanong, ay magbabalik siya sa PPP. Pero, pag ang PPP ay magtanong, dapat si Jando papasok sa Kulo Kabildo programa ni Bro RJ. Aba, sino ba nagko-control ng programang ito? Si Seno na? Hindi. Sa programa dito, pag may nagtanong, sasagutin. Pag yung nagtatanong kumukontra sa sinasagot, kailangan siyang tanungin for clarification. Hindi siya pwedeng tanungin. Yan ang natin dito kapag, halimbawa, Katoliko, kumontra. Tanong ko sa iyo, brother, ganito. Yes. Bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi naman dito na, wala kaming Diyos-Diyosan, bro. Anong wala? Meron kayo. Wala nga eh. Anong wala eh? Dami nyo dami nyo rebulto dyan eh. Hindi naman Diyos-Diyosan niya. Ano hindi Diyos-Diyosan? May mga mata, hindi naman nakakakita. So kapag kumontra ka sa sinasagot sa'yo, kami ang magtatanong, kukontra-kontra ka, natural. Kahit sa dating daan, ganun din eh. Nang may nagtanong sa kanya, ang banal na halik po ba ay beso-beso? Sabi niya, hindi, beso-beso. Sabi niya, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? Sabi nung INC. Si Soriano naman, dahil kumontra siya,
Sabi ni Soriano, bakit? Naninindigan ka ba talaga? Beso-beso banal na halik? Sabi niya, ay wag niyo po akong tanungin, programa niyo po ito. Kasi pag ako lang nagpahayag rito, magiging programa ko na ito. Mali, kinaklaro lang kasi kumukontra ka. Kung ayaw mo palang tanungin for clarification, wag ka na lang kumontra. Ayun. Yan ha. Tapos, papasukin daw ako, pag ako daw magtanong, papasukin daw ako sa Kulakabil, doon yung programa, na hindi ako marinig. Hindi ako marinig doon. Kaya, mas maganda na kung pumasok si Sir John Jonah, magtanong siya. Pwede siya, tatanggap ko siya para magtanong eh. Pero once kumontra siya, hindi siya pwede tanungin. Kasi kumontra siya. Hindi pwede yung ganun. At, hindi niya ako didiktahan sa programang ito dahil ako ang may-ari ng programang ito. Kami sa Punto por Punto team ang may-ari ng programang ito. Hindi pwede na kung sino lang ang pwede mag-control. Sino yung dati yung pinaalis ni Padre kasi kasi may planong kontrolin ng programa. Si yata yun si Manding. Pinol out ni Padre. Sinabi na nga mabukas ka ng camera, ayaw mabukas ng camera. Tapos pag tinatanong, ayon tabingin naman kung sumagot. Kaya pinaalis ni Padre. Hindi naman pwede na siya yung siya yung doon. Okay? So, next naman tayo ngayon kay Jeff mo tayo? Messenger room. Sige, Messenger room, meron bang magtatanong? Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapuntos at sa pagkakataong ito may sasagutin na naman ako na katanungan at ito ay katanungan galing kay Jose Moral. Jose Moral, no? Sabi niya magandang araw po Idol Jando at kay Brother Wendell. Lagi kong sinusubaybayan ang programa nyo. Tanong ko lang po, yun po ba mga pastor at mga ministro ay may authorization po ba sila sa pagpapaliwanag ng Biblia? Sa Roma 10:15 ay yun lang ang mga isinugo ng Diyos ang dapat magpaliwanag ayon po sa nasusulat. Ito ang aking sagot sa napaka simpleng tanong. Hindi po sila otorisado. Kaya sila nagtuturo kasi nagtayo sila ng kanilang sariling iglesia. Kasi pag sila ay umanib sa tunay na iglesia, hindi sila authorized mangaral. Yan ang reason. Kaya sila nagtayo ng sariling kanila para doon, libre silang magpahayag ng sarili nilang turo, sarili nilang aral. Dahil yung kanilang aral at turo ay hindi pwede sa ating iglesia, kaya doon sa nangangaral sa iba. Ibig sabihin, hindi talaga sila otorisadong mangaral. Yan ang aking simpleng sagot sa simpleng tanong ni Jose Moral 9124. Maraming salamat po and bye-bye.